kami sa home office. Pero gusto ko pong magpasalamat kay Pastor Nonon and Pastor Tini sa pag-share ng inyong life. Thank you so much. Hindi po kayo madapot. At gusto ko rin pong pasalamatan si Nanay Dali, kasama na natin ngayon. Hindi po siya nagre-retire, pero laging on fire. No, kasi ang strength po talaga nagagaling kay Lord. Nay, thank you so much. Kay Tatay, thank you so much. Na-chat nyo na po. And kay Pastor Jonathan Loyloy, kung bakit po kami nandito, yun po yung mapanghapon niyang salita na sabi niya, may mina sa butuan. Basta tama na accent ko ngayon. May mina sa butuan, sabi niya. Pero pag hindi mo level, hindi mo maaabot yun. I love challenges. Right challenges. So kaya, sa abot ng hindi ko kaya pero kinaya ni Lord, nakarating po ako dito ng batch 5. No, batch 5 po, nakarating ako dito. At hindi ko po kasama ang maganda kong asawa. Yun po ang napakalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Isa. Isa sa mali. Kasi gusto ko sabay kami magre-receive. So, love, ikaw naman. Gusto ko batiin sila. Magandang hapon po sa ating lahat. Maayong hapon sa inyo na. Uy, marunong ka. Natutuwan ko sa ika-pip batch ko. Pip nga. So, alam niyo po ba? Fourth. Alam niyo po ba, sobrang itong batch na to, pinakamasayang-masaya ko. Kasi nung time na umuo yung aking leader, Pastor Dali. Kasi talagang ang tagal namin niligawan. Hanggang sa... Ang hirap pa sagutin. Ang hirap na sumagutin. Pero finally, sumagot din siya. Tuwang-tuwa ko kasi gusto ko po na yung network po namin sa ay ma-receive din po. Kasi paano po sinapasok din napaka-open na i-share ito. Gusto din natin na ma-share ito sa Rizal. Kasi kailangan ng mga tao ng fan para sa ministry. At every time na ma-attend po ako dito, napakadaming revelation. Sabi ganyan kahapon sa akin ni Nanay, sabi niya, pare-parehas bang topic every batches? Sabi ko, pare-parehas. Pero merong mga revelation ang Panginoon. Lagi siyang may binibigay na bago. Kahit na narinig mo na siya, pero ang Lord kasi talagang gano'n eh. Kaya po, isa rin sa natutuhan ko dito, kay Kabalan. Sabi mo sa natutuhan ko dito, yung huli pong minute kami ni Pastor Jonathan Loyloy, challenge po niya ako dun sa, pinakita niya yung kanyang devotional. Na sabi niya, may ganito ba devotion nyo? Ang devotion po pala nila, day and night. Na-remember ko lang yung senior sa atin na we walk by common sense. We drive by principle, but we fly by instruction. Sabi ko, grabe kaya pala lumipad, kailangan mo ng dalawang pakpak. So, unang pakpak pala is yung Joshua 1:9. 1:9. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Tapos yung isa palang pakpak, kailangan pala meron kang 2 Chronicles 20:20 na naniniwala ka sa leader mo. Kailangan bilib na bilib ka sa leader mo at sa pastor mo. Sabi ko, para pala lumipad. Sino gusto lumipad? Diba? Gusto natin kasi pagpalipad, mas mabilis. Diba? Kesa pabiyahe. Kaya po, excited po kami. Sabi ni Pastor Atini kahapon, gagawin itong mga batches na ito hanggang mamatay. Hanggang dumating na si Lord. Sa Iwasara, kasama pa rin kami. Kaya po, by April, kasama kami. Ayun, ko na. Ganun kami ka-addict. Sabi mo sa katabi mo, ma-addict ka. Ma-addict po tayo. At alam niyo po ba, ito ring batch na to ang pinakamarami namin kasamang external pastor. Ang kasama po namin external pastor ay 10. Alam pa naman si Lord. Tapos kaming dalawa, talagang G12 na G12 kami. So hindi ho kami mawawala sa G12. Yun pa rin ang aming pangahawakan. At gusto ko lang po i-acknowledge natin, meron po kaming delegates from Raining Light na 20. Pwede yung tama yung mga taga-Raining Light.
Ganun din po ang mga taga-Sowi community. Meron po silang 9 leaders and CEOs. Pastor Robin. Meron din po ang FDCCI Taytay. Meron silang 3. FDCCI Taytay. Meron din po ang Prax Commons International. San Juan, Metro Manila. Nasa San Juan City. Ganun din ang Christ Believers. San Juan City din po sila. At ganun din ang Elevated Church na Cavite. At FDCCI Antipolo. At ganun din po ang New Creation in Christ Indang Cavite. Palanggalan naman natin si Lord. So, ang nag-strike po talaga sa akin dito sa home office, itong sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, "But you shall earnestly remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth." Power. Power. And then sa ibang translation, ability. So tayong mga tao, meron po tayong ability, pero limited ang ability. Pero kapag meron tayong intimacy with God, merong unlimited ability. So yun yung na-receive namin dito sa home office. If we have intimacy with God, we will have unlimited ability. So kaya ang ministry natin, depend on the intimacy with God. So yun po yung natutunan namin dito. At Pastora, ang effect nito po sa amin, gusto kong i-share sa bawat isa sa atin, no, na journey namin, kasi bilang baby pa kami, naka-diaper pa kami dito sa home office, hindi pa namin alam ang pasikot-sikot, pero natututo kami. Amen. No, natututo kami. No, number 1, natutunan namin mag-honor. Dito sa home office, alam na namin yun, naririnig na namin yun, pero dito sa home office, nag-sink in talaga. Naging buhay siya, nagkaroon ng revelation, hindi lang information. So, we honor our leaders and the person that coaches us. So, ang honor, hindi lang yung pagbe-bless. Natutunan namin talaga magbigay ng honorarium. No, talaga palang nakakasaya yung ginaganon mo yung leader mo sa part ng gumagawa nun. At ang resulta nun sa amin, personally, ang home office, naging mas mabuting asawang lalaki ako kaysa sa asawa kong babae. Na maging mabuti rin akong tatay. Mabuti na ako dati, pero mas matindi ngayon. Merong ever increase na nangyayari. No, dyan po personal level, ganoon din sa spiritual discipline, natutunan ko rin po yun. Kasi nga, we love challenges. Hindi na po ako nagsusulat ng devotion sa notebook dati. Puro na po electronic. Pero, natutunan po namin yung spiritual discipline, gino-journey namin. Kami po ngayon ay nasa less than 3 months. 3 months, going to 3 months na po na day and night. Sabi niya, Pastor, paano yung pagka madaling araw? Anong bilang nun? Sabi ko, pagka gigising kami, umaga yun. Pag matutulog kami, gabi yun. Because our God is not bounded by time. Amen. So, ang mahalaga kasi doon, hindi tayo legalistic ba? Yung practice, yung DNA. Kasi hindi namin may tuturo yung hindi namin ginagawa. And it is really working in us, no, sa buhay po namin. Kaya, yung spiritual po namin, kagaya ng sinyal niya, yung devotion namin, mas lalong nagiging intimate kami kay Lord. Lalo tigit yung pangalawang bagay, Pastora, yung discipleship, naging higher level. Kasi sa discipleship, pinag-uusapan ng pera, pag-aasawa. So, ganito po yung usapan namin. Kailan ka magwa 1 million? Kasi yan ang covenant mo. Diyan magpapabida sa iyo si Lord. Kasi yung mga tao na dating walang pera, hirap magkapera, pag nagkapera, nalilimutan na. Nagiging masaya sila na nakapag first fruit, 200, 100, pero nakakalimutan po nila yung kanilang covenant. So doon po namin sila nire-remind na ang covenant natin hindi 500, ang covenant natin million. So that is your portion. So do not stay. So kailangan nagle-level up tayo.
Tapos yung mga single po namin, meron na po kami ngayon na yung mag-asawa pagkagaling dito, pag-uwi po namin, kinotes ko agad na bumukod ng bahay kasi nasa biyanan sila nakatira. Bumukod na po agad yun, Pastora. Tapos yung mga single po namin na lalaki, malapit na po silang mag-asawa kasi may apartment na po sila, bumukod na po sila, naging man na po sila. So kaya na nilang umupa ng bahay. So that is discipleship. Doon na nangyayari po sa amin, Pastora, ang laki ng impact sa amin. Nagiging mga man na sila, hindi na totoy. Hindi na bohemia. Hindi na bohemian. So, nakakatuwa ang tindi na nangyayari sa kanilang buhay. So, ganun tumaas yung level namin, hindi lang sa spiritual, but yun ang foundation. Pinag-uusapan na rin namin yung kanilang future. So, kailangan mag 300,000 ka kasi may bahay ka na, ang sunod mong igugol, mag-asawa ka na. May sister na. So, yun po yung mga kinu-coach namin, Pastor, sa kanila. At syempre, yung discipleship. Paano kayo magle-leverage? Kasi baka mag-focus ka sa client, sa income, pero hindi sa discipleship. So, mag-i-stagnant ka dyan. Di mo maaabot dyan yung iyong milyon. Kasi magiging parang freelancer ka lang dyan. So, yun yung mga coaching po namin sa kanila na kailangan mong mag-win ng soul, kailangan mong mag-reproduce ng mga partners. Partner po yung tawag namin, Pastora. Kasi one time nandun kami sa sa Glory Prayer Mountain. Nag-prayer po kami. Tapos yung pong isang CEO, tinawag yung mga workers. Sabi ko, parang royal blood to Sabi ko na nag-isip tayo, wag workers. Kasi ang goal natin sa kanila, maging CEO din sila. So, partner, gawin nyo silang partner, wag worker. Kasi parang feeling nila mas mababa sila pag gano'n ang tawag natin. So, sabi ko sa kanila, tawagin natin silang partners. Destiny helper mo sila. So, yun, natututo naman po Pastora. At yun po yung journey namin. Maganda po ang epekto sa kanila. Kaya po ngayon kasama na yung mga CEO kasi may naiwanan na po doon. So yung mga tao ay nakakatuwa yung nangyayari sa kanila. Tapos yung financial status po namin na iba. May Red Sea Principle, that's number 1. Pangalawa, nakarating po kami ng Bogota. Yung dating pangarap namin, naging realidad. Hindi na naging mahirap. Bakit? Meron na pong nagpa-fund. So, maraming nagko-comment, sana all. Sabi ko, hindi, dapat all. Kasi isa lang tayo ng Diyos. So, nakarating po kami ng Bogota at kapag ka po pala ganun, ang dami nagchat-chat sa'yo. Tapos iba yung pakiramdam pag natungtungan mo kung saan pinanganak ang vision. So, yun po yung nangyari. At pati po yung giving namin. Nag-increase po kaming mag-asawa. Magkano na naibigay natin all in all? Hindi, yung giving mo lang sa'yo. Nasaan yun sa'yo? Yan. 427 yung naibigay niya. 427,650. Sa akin po ay 401,50. 400. Grabe, hindi po namin na-experience yun nun. Hindi namin na-experience yun. Talagang merong mina sa butuan. Ginamit sila para dumalo yung pagpapala. So, grabe si Lord. So, nag-increase po yung aming financial status. At ngayon po, Pastora, nalilibre ko na siya. Kasi may Red Sea. Dati pagka aalis ako, pahingin pera. Dati tawag ko pa sa kanyang mami, nakarinig, sabi sa amin, anak mo. Binago namin. Sabi ko, dapat hindi na talaga yun. Mas malaki pa naman siya kaysa sa akin. Grabe talaga yung experience namin. Pero... Sabi ko, hindi. Isawa ko yan. Tapos bigla kami nag-kiss. That's insane. Wala na siya masay. So, talagang ibang level ang ginagawa sa amin ng home office. Kaya forever thankful kami, Pastora, sa pag-send ng live ninyo. Salamat ng marami. At yun yung sa financial. Ganon din sa expanding the territory of God. So kaya po ang mga pastors na to nandito ngayon kasi gusto namin i-share sa kanila kung ano yung ginagawa sa amin.
So kaya po hindi tayo dapat maging madamot, huwag tayong matakot, hindi tayo dapat maging makasarili. I-share natin ito. Alam niyo, hindi matutuwa lahat ng mga tao dito. Lalo na yung mga mukhang pera. Hindi nila maiintindihan hanggang di nila ito inupuan. It takes humility para pakinggan nila to. So kaya, kung binabato si Pastor Nono, humanda din kayo, alangan namang hindi kayo batuin. Kung kasama kayo sa blessing, kasama din kayo sa mga uusigin. Amen. Parang ayaw nyo na. Ang lagay ganun lang yun. So, ito yung bagay na gusto kong i-share sa inyo na hindi lahat ng tao gusto to. Pero basta tao, tandaan nyo kahit may posisyon, may titulo, magkakamali yan. Kasi hindi lahat ng tao alam niya ang tama. At hindi rin lahat na alam niya ay tama. Ang unang tinetest dito tayo. We have nothing to prove. So much to improve. Kasi maaaring ayaw nila ng process, pero gusto nila ng fruit sa buhay natin. Result. So kaya, galingan natin. No, kaya yun yung aming mga natutunan dito. And then, pag-expand ng territory, nakarating nga kami doon. Tapos, may mga outreaches na rin po kami, Pastora, sa Masbate, at saka sa Bicol. Grabe ang ginagawa ni Lord. The year of harvest talaga. To God be the glory. So, yun po yung ginagawa sa amin. And then, yung po, nare-reinforce po yung ministry. Yan po yun. Hindi lang na-expand yung territory, na-reinforce yung ministry, yung PID, ILD, talagang mas malalim. Tapos po yung community na develop po sa home office. Yung community po namin ngayon, lumalabas na rin po kami, may isang barangay na rin po kami na magpo 4 weeks na po, magwa 1 month na po namin ginagawa. At nakakatuwa, Pastor, hindi namin problema pera. Naglilibre na sila sa barangay. At tuwa-tuwa po sila nung bumalik sila. Sabi ko, matuwa kayo dahil na-experience nyo, matuwa kayo kasi ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. So, and strengthen po yung mga cell group, and then yung mga sa barangay, and then yung mga resulta nito sa buhay namin. Hindi lang kami, gusto kong tawagin si Des, isang estudyante, na nasa CEO din. CEO din. So gusto kong ipakita sa inyo yung result, yung kanyang experience. Good afternoon po. So, ako po, isa po ako sa batch 8 last July na nagpunta dito sa Butuan. And isa po akong estudyante, third year college student. So, at first po, natatakot ako kung paano ko siya pagsasabayin because I really want to follow my pastor's instruction na mag-home office. Then, that July po, by August, nag-start na po kami. Pagbalik po namin, nag-start na po kami na mag-home office. And as a student po, hindi po siya ganun kadali kasi papasok po ako sa school, then nasa month po, nasa stage po ng building na maghanap ng clients, na mag-develop ng partners. Then talagang medyo mahirap po siya kasi minsan po diretso ka talaga sa school nang walang tulog. Then parang yung tingin ko po sa prof ko, 4 na siya. So medyo challenging po talaga at that time. Sabi ko po kay Lord noon, kasi po ako as a student po, I'm a consistent honor student since elementary. Sanay na sanay po ako na kapag mag-exam, alam na alam ko po yung isasagot. Yung ganun po ako ka-persigido sa pag-aaral, parang yun yung satisfaction ko kapag mataas yung grades ko. And then by this sem, kasi po nag-home office na, nag-start na po na mag-home office, nag-struggle po talaga ako academically. Then, umiyak na po ako nun kay Pastora kasi sabi ko, Pastora, hindi ko na po alam kung paano pagsasabayin. Honestly, baka po yung grades ko maapektuhan, ganyan-ganyan. Tapos may scholarship din po ako, kinakatakot ko kung mawala. Mas malaki pa rin ibibigay ni Lord. Then, sabi ko, natatakot po talaga ako that time. Then, may binigay po sa akin na word si Lord, yung sa Romans 10:11 na, for the scripture says, whoever believes in Him, whoever adheres to, trusts in, and relies on Him will not be disappointed and put to shame. So, nung na-receive ko po yun, sabi ko, Lord, confident ako na hindi ako babagsak. Kasi yung buhay ko, display center mo, na mahirap naman yung magte-testify ako na sumunod po ako kay Lord, tapos bumagsak ako. Diba? So, wala naman pong ganun.
So sabi ko talaga, Lord, confident ako na ikaw yung magtataas sa akin, ikaw yung magpapabasa sa akin. And si Lord po talaga kapag nagtiwala ka sa Kanya, more than what you expect yung ibibigay niya. So, sobrang kabang-kaba ako kasi yung mga kaklase ko, nakikita ko sila na todo aral, ganyan. Tapos may mga time na hindi na ako nagiging updated. Kasi tulog ako. Tapos nung lumabas po yung results sa school namin, yung grades and all, last December, totoong-totoo po si Lord sa mga kapangako niya. Kasi sa buong klase po namin, I guess we're 40. And isa po ako sa dalawang nakapasok sa academic achievers. Sabi ko, Lord, pagka talaga nagtiwala sa'yo, ikaw yung magbabalik, ikaw yung magbibigay. And last December din po, I was able to give my first 6-digit first fruit. And total earnings ko po ng 438,000. So sabi ko, si Lord talaga yung magbibigay. And yung sa company name po na binigay sa akin ni Lord, which is yung bestowed media, na it is the best because I owe it to God. And yung verse po nun, which is sa John 3:27, nireveal lang din po sa akin to nung gathering namin, ng meeting namin ng leaders. Sabi po ng word na Lord, John answered them, a person cannot receive even one thing unless God bestows it. Na si Lord talaga yung magbibigay, na wala akong karapatang ipagmalaki kay Lord kasi lahat ng bagay sa buhay ko siya lang yung nagbigay. Kasi I started po sa church, 14 years old. Ako po yung usual na kabataan na yung problema. Walang pamasahe, walang makain. Ate, ganito po yung sitwasyon ng family ko. Naglalakad po ako papunta sa church. Pero grabe yung ginawa ni Lord this 2023. Turnaround po talaga ng life ko. Bukod sa nakarating po ako ng Butuan, nakarating din po ako ng Singapore Last Asia Conference. Ganun po ka-faithful si Lord. And yung total po ngayon this February, dinouble po ni Lord yung kung ano man yung nare-receive ko. I have a total of 6 clients po. And total gross po for this Feb ng 170,000 to 180,000 estimated po. So ngayon po may isa na po ako regular, then may dalawa pong on-training po. Then, sa ministry naman po, hindi lang po talaga sa ministry na-accelerate ni Lord. Sa ministry po, we were able to engage through the instructions of our pastors sa sambahay. Ngayon po, sambahay pa lang, pero I know in the next few months, sa barangay na yan. So, we were able to go po in places na kataas-taasan ng Binangonan. So, meron po kaming pinupuntahan sa barangay po namin sa Darangan doon. And sa ibang barangay which assigned to us, kasi may mga groupings po kami na naka-assign kung saan kami pupunta. And by that way po, mas nai-intensify yung heart namin for people. Mas nagkakaroon kami ng compassion to help them. And yung ministry, yung binibigay ni Lord na income, nagkakaroon ng purpose na hindi na-defeat yung kung ano man yung purpose ng money na binigay sa atin ni Lord, which is really to help people. So, yung sa life group din po, ako po yung leader na kapag life group hindi alam kung paano ililibre yung mga disciple. Pero ngayon po, nakakamunod na kami ng sine, nakakapag-life group na kami sa Starbucks. So, yun yung little milestone na binibigay ni Lord na sobrang thankful po talaga ako. Thank you po, Pastor Atini and Pastor Nonan. Ito yung estudyante, this is a result. Hindi mo lahat na nagpunta rito ng DNA, nakukuha yung tamang DNA. So kaya po, gusto kong ipakita sa inyo, hindi yung pangit, kundi yung maganda. Kasi huwag natin pagpupukusan ng pangit. Kasi ma-highlight pangit. Pero gusto ko po kayong i-remind, hindi lahat na nag-DNA, pag-uwi, may DNA. Yung pong iba kasi na natutulog lang. Ang iba, ang gusto, trabaho lang. Hindi, wag. Yung gusto, sweldo lang. Wag. Sayang yan. No, sayang. No, hanggat may panahon ka pa, magsisi ka na. So, I just want to give you quality result. Kasi hindi lahat ng result quality. So, it is all about the student. Siya po ay achiever pa rin sa ngayon. Kasi biyaya ni Lord yan. Pero gustong-gusto niya ng bitawan ng pag-aaral kasi gusto niya ipurso yung kanyang ministry at saka yung ministry. Pero yung conviction niya, gusto niyang mag-reveal ng glory si Lord sa buhay niya sa campus. Alam niyo, sabi ng kanyang mga kaklase,
Grabe ka, nakakuha ka pa ng ganyan, samantalang kami tutok dito. Part-time kang estudyante, full-time ka kay Lord. So ganon si Lord kumilos. Kasi ang orientation ko po sa kanila, kayo ay hindi naha-hire. Term lang nila yon. Full-time worker kayo ni Lord. Si Lord ang ating boss. So kung kahit sila, nag-term sila sa inyo ng hired, you are not hired by them. Binibigay natin sa kanila services. So, yun yung ano niya, yun yung nilalagay natin sa kanila. Tapos, eto, estudyante. Gusto ko tawagin naman yung yung career person na for 14 years. No, nasa career sila, Makati, sa BGC, at hindi ordinaryo. Okay lang na, diyan ka lang. Para mapicture tayo. Kami nagpipicture, sayang to. I-send mo, itag mo yung mga klase mo para matinding glory, di ba? Kasi ngayon, absent ka na naman eh. 2 weeks na naman to. 3 weeks na naman to. So, gusto ko tawagin si Mr. and Mrs. Kokal, no? Si Sander and si Jen. Para po sa result, no? Result. Dapat po result-oriented tayo. No? Dapat merong quality result. Gusto kong tawagin to mag-isa. Hello po, good morning. Sorry. Pa-flash po, no? Flash na agad. Ano po, first time po namin mag-effort na... Ay, dun po sa una. Yan. Sa Genesis 28, 10 to 22, namin po nakuha yung name ng aming home office. And nag-focus kami dun sa 12, 19, and 20. Genesis 28:12, and he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God were ascending and descending on it. Sabi ko, Lord, gusto ko ng ganong home office na may access kay Lord. Tapos sabi niya sa 19 and 20, he called the name of that place Bethel, but the name of that city was Luz at the first. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me. So pinalitan ko po yun. If God will be with Sander and Jen and Sandy, will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear. So wala na po talaga kaming kailangang pag-isipan pa. So yun po, ang journey po talaga namin isa katulad po na sinabi ng aming pastor, ni Pastor Tito. Kami po ay we are an accountant po, working for 14 years. Isa po sa company namin, dyan po kami nagkita sa Shell. So, Shell Business Operation. So, ang handle po namin ay, ako po ang handle ko ay Europe, siya po ay America. So, ayan po, talagang career-minded po kami na akala namin yan lang po yung mga bagay na pwede namin gawin. Kasi yung parents ko din po kasi is accountant, so yan lang po talaga yung alam namin na magtrabaho. Sige, ako na naman. Ayan po, diyan po kami nagkakilala. Pero kaya po nang sabi ni Pastor, we've been in the industry talaga, artista. Ayan. In the industry for 14 years. So, I'm a certified public accountant po. So, talagang pinurso ko yung pagiging accountant. Ang mahirap po maging disciple yung busy. So, ako po busy talaga. I'm part of a life group. Pero, siyempre pag life group ng weekdays, hindi talaga ako makapunta kasi sa BGC po ako nag-work. So, nung napunta kami ng Butuan, nauna po siya, batch 6. Batch 6 po kami. Ako pala. Ako po yung sabi ni Pastor na hindi naniniwala, yung mayaman. Sahod reveal. Sahod reveal, sige. So, ang sahod ko po, bago ako nag-home office is 150,000. So, 130 pala. 20K tax. Ayan, so ako po yung talagang hindi naniniwala na 6-digit ituturo. 6-digit na ako, ano pang ituturo? Di ba? Gano'n yung mga logical na isip na, di ba?
Ituturo mo sa akin eh, nandun na ako. Di ba? So, ayan. Bakit eh? Nasa butuan tayo. Naka-record to. Ayan. So, nung ako po batch 7, pero nung nakita ko po talaga yung pagbabago sa wife ko, noon po kasi may business kami. Busy-busy po siya. May tahian kami, meron kaming restaurant. Yan Siya po. po yung nagmamanage. May tahian kami, may restaurant kami. Lahat po talaga, kasi for 14 years, dumating po yung time na ayoko na pong mag-numbers. So sabi ng asawa ko, sige, mag-negosyo ka na lang. So yan po yung talaga yung mga negosyo na ginawa namin. So, nung pagkabalik ko po nung batch 6, sabi ni Lord sa akin, anak, i-close ko na. Pero I was so hesitant kasi sabi ko, bakit ko i-close? Kasi gusto ko po talaga siya. Mas naiyak pa ako dun sa word ni Lord na i-close ko yun at sumunod ako kay pastor. Kaysa dun sa mga bagay na dati kasi nalugi kami, ganito, ganyan. Kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko eh. Pero sabi nga ni Lord, ano mas gusto mo? Yung pangarap ko sa'yo o yung passion mo lang. Pero sabi nga niya sa akin sa 2 Chronicles 20:20, sabi niya dito, ay mali. Ayun talaga. Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in the prophets and you will be successful. Mula po talaga nung na-receive ko yan, kaya sabi ko kay Sander, magbutuan siya ng batch 7 and then after that, the rest is history talagang wala kaming ginawa kung hindi isunod din lang ang aming pastor. So, susunod na ano yung epekto sa inyo? Sa karir ninyo, ano yung epekto? After po nung kinlose po namin lahat ng negosyo namin, nag-focus po kami sa home office and we found out na talagang ito yung desisyon ng buhay namin na hindi namin nire-regret. Kasi nung time na nasa corporate ako, nag-audit ako hanggang Sunday. Hindi ko makita yung anak ko, aalis ako ng madaling araw. Darating ako ng hating gabi, so ganun yung buhay namin. Pero ngayon talaga, Pastor, nakikita nyo na kami. Dati kasi nakikita lang kami ni na Pastor pag Sunday. So, ngayon, sa finances, ano na yung ano? As of now, Focus, we are on the 500,000 range. Aman. 500,000 a month with 11 premium clients. So, hindi po kami, 12. Hindi pa kami tumatanggap ng hindi premium. Ayun po, yun lang po, sumunod lang po talaga kami. Ang mahirap po talaga, ito pa yung income namin. Yan po yung sa Master's Sa Batch. Master's Touch na po yan. Ayan, sa buo na po yan. Pero sa amin po, we're on the 500,000. Pero ito po yung giving namin as a whole dun sa Master's Touch po yung tawag dun sa home office namin sa church. So ayan po, may income kaming 3.7 million. We give first fruits na 700,000, tithes of 300,000 and offering of 135,000. So ito po, in a span of 6 months lang po yan, from July to December 2023. So yun po yung startup pa lang namin. Ngayon pong January, year of January, di ba matagal? So doon po almost all of us po na mga CEO is nadagdagan ng 3 or more clients. So mas mataas na po dyan ngayon yung aming gross income. And we have 31 CEOs. 31 CEOs po lahat sa Master Touch. Meron pong 17 CEOs for the year of 2023 na nag-6 digit. And currently po, may 7 CEOs na monthly income po of 6 digits. Tapos, for us po, noong 2023 po, we have given... Saan yung data? Ayun. Yan. Nag-first fruit po kami ng 252,000
And yung ang salary receipt po namin is 800,000 po noong 2023. For 6 months po. For 6 months po, which is nung dati na kailangan pa namin magpuyat, magbiyahe ng 4 na oras para mapunta dun sa office namin. Pero ngayon, wala pa pong ministry yun. Pero ngayon po, yung puso po namin talaga umaapaw kasi we have the time to minister to the people, especially po dun sa mga kananayan na dinidisciple ko. Karamihan po sa kanila hindi kasal. Karamihan po sa kanila ang daming anak pero walang mga pera. So, yung ano po talaga, ang home office po talaga yung nagpa-fund para makatulong kami sa mga tao. So, in span of 6 months, kasi yung pong, yung pong aming first batch po, na batch 5, batch 6, hindi po yun talaga nag-work agad. So, wag po kayong mapoprostrate. Huwag po kayong magpo-frustrate. Ako po, nung unang punta ko dito, walang nangyari talaga sa tingin ko, pero may dinidevelop pala si Lord sa akin. Kasi may nakita akong maganda dito. So, in-encourage ko yung wife ko, batch 7, batch 6. Tapos, kasama si Jen, batch 7, kasama si Sander po, yung manager. At si Jen po ang supervisor ng Master Stats. So, ginawa po namin parang cell group, Pastora, na meron po kaming isang muna na doon inipon namin lahat. And then kapag ka po may DNA na sila, pwede na po sila magsimula ng kanilang office. Kaya po naka-ready na po yung mga tao na ito. And salamat po ng marami sa opportunity and privilege na ma-experience namin ito. And I just want to challenge everyone na nandito ngayon. 3 bagay ang dapat mong intindihin at maging ganun ka. Number 1, be right. Be right. So choose what is right, you will become righteous. So i-align mo yung sarili mo sa Panginoon, i-align mo sa DNA, importante ang DNA, and then you need to copy it right. Copy it right, and kung ano yung nakita nyo dito, huwag kayong mapupustrate pag uwi nyo, kasi hindi pa ganun ang mga ugali nila. So dito kasi 5 years nilang ginawa yun. Sa atin, ilang ano lang. So, kaya natutuwa ako na merong mga nakikita tayo, so do it right. Ang una mo nang inaayos, copy it right. Ang una mo nang inaayos sarili natin, and then yung skills natin. And then, last, do it right. Kasi hindi maganda kay Lord. So, in span of 6 months, nakapag-raise po kami sa church ng 3.7 million. To God be the glory po. Thank you so much. Home office really works. Thank you so much.